The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Good morning po sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga cell group members, mga disciples po na kasama sa ating online platform. Lahat ng mga invites ay ating wini-welcome. Buong pamilya na kasama sa kanilang mga tahanan sa pagsamba sa Diyos sa online platform ay wini-welcome po natin. Luzon, Visayas at Mindanao, even in abroad. Wini-welcome natin lahat ng kapatiran natin na nasa labas ng bansang Pilipinas, na kung saan ay mga leaders natin, mga disciples natin, at the same time, mga invites natin, at mga followers ng Panginoon na kasama natin dito, ay ating wini-welcome sa oras na ito kasama sa ating online simbahay. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pag-sustain mo sa amin, O Diyos. Salamat sa panibagong lakas, buhay na pinagkaloob mo sa amin. And we pray, let your Spirit speak in the midst of us, O God. As we gather together in online platform, in different places, sa ang sulok man ng mundo na nandito sila upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. We believe, Father God, you are in the midst of us sa iba't ibang sulok ng mundo na nandito ang mga anak mo upang bigyan ka, O Diyos, ng parangal, ng pagsamba. At sa pamagitan ng iyong mga salita, hubugin mo kami, baguhin mo kami, Panginoon. Pinagkatiwala po namin sa iyong lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Sama-sama po nating damhin ang mga awiting ito. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. His face shine.
and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in the weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in the weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Atin pong ihanda ang ating mga notebook, Bible, at ang ating mga ballpen. Bahagi na po yan ng ating kultura sa ating pakikinig na salita ng Diyos. At salamat po sa mensahe na dinala sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan ay makikita sa verse 1 and 2 ng 2 Timothy chapter 2. Tingnan po natin ang ating mga Bible, 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Sabi po dito, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men who will be able to teach others also. Ang pag-usapan natin ngayong umaga, mga kapatid, ito yung buong team ng ating tatahakin this year 2025. It's about the legacy. Pag sinabi nating legacy, isang pamana. At mapapansin natin dito sa verse 2, binanggit ni Paul kay Timothy na sinabi niya sa verse 1, "My son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Si Timothy ay mini-mentor siya ni Paul. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, "The things which you have heard from me." So yung me dito, si Pablo, at ang binabanggit niya dito ay si Timothy. Ang narinig mo sa akin, sabi niya, in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men. So that is the next generation who will be able to teach others also. So mapapansin natin ang napapaloob dito sa verse 2 ay si Pablo, si Timothy, ang faithful men, at yung kanilang tuturuan, able to teach others also. So this is fourth generation. Dito sa verse 2, 4 na generation ang tinutukoy dito. Simula kay Pablo, kay Timothy, at sa kanyang mga tuturuang faithful men na magtuturo din sa iba na may kakayahan. Tingnan niyo mga kapatid, si Pablo, nag-iiwan siya ng legacy. At ang legacy na binabanggit dito ay hindi material things. Alam natin, pag sinabing legacy, pamana sa bahay, sa kotse, sa mga kalupaan. That is material things. Pero ang legacy na ating pag-usapan dito ay ang legacy na hindi napaparam, hindi nawawala, at yan ang binabanggit ni Pablo dito. Kaya tandaan natin, sa panahon natin ngayon, marami ang mga tao na nakapokus sa material things na kung saan hindi naman forever nawawala, napapanis, nabubulok. At diyan minsan naka-lend on ang buhay ng mga tao. Kaya sa umagang ito, ibalik natin ang tamang pananaw natin sa salitang legacy. Ang legacy na ating pag-usapan, hindi ito mawawala hanggang sa mga kasunod na generation ng buhay mo. The first, second, third, and fourth generation. It is very important. Kaya ang legacy na ating pag-usapan, number 1, is a life of transformation. Life of transformation. Pag sinabing life of transformation, ang buhay mo binago ng Diyos. Binago ni Jesus Christ. Only Christ can transform our lives. At ito ay hindi ito makukopya ng sinuman. At tandaan natin, ang mark ng isang transformed life, ang tanda ng isang binago ang buhay, ay may pagsunod siya sa Diyos. Tandaan natin, galing tayo sa pagsuway, nung binago ka, sumusunod ka ngayon sa Panginoon. At nabanggit ito sa ating devotion. Mga last week, ang devotion natin is about the book of Genesis. Si Abraham, binigyan siya ng Diyos ng isang habilin because of his obedience. Nahanda niyang isakripisyo si Isaac. Kaya sabi niya, you will be greatly blessed because of your obedience. At ang legacy na ito, nangyari kay Isaac at kay Jacob. Kung paano si Abraham sumunod at binless siya ng Panginoon, na-transfer kay Isaac at the same time kay Jacob. And that is the legacy. Kaya nga mababanggit ninyo habang binabasa niyo ang Old Testament, palaging sinasabi, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ibig sabihin, nagtatransfer siya sa kasunod na mga henerasyon. So ang isa sa mga legacy dito na makikita
at matutupad sa buhay po natin kapag sumusunod tayo sa Diyos. At ang tanging susunod lang sa Diyos, ang mga taong may transformed life, mga taong binago ang buhay. Kaya makikita po natin, ang mark ng isang nabago, may pagsunod siya sa Diyos. Dati wala kang galang sa parents mo, ngayon ginagalang mo na. That is obedience. Why? Because your life is transformed. Dati tatay ka, sugarol, babaero, at the same time ay lasinggero, narinig mo ang gospel, binago ka ng Panginoon, at ang mga anak mo ngayon hindi pa huli ang lahat, susundan kanila. Kaya nakikita niyo mga kapatid, that's legacy. Kaya tingnan ninyo, kapag ang tatay ay hindi umaalis sa luma niyang pagkatao, ang kasunod nun, ang anak din lasinggero. At yung anak na nag-asawa, ang maging anak nun, lasinggero din. Kung sugarol man, maging sugarol din yun. So, kung ang tatay ay rebelde sa kanyang parents, magkakaroon din siya ng anak na rebelde. Nakikita yan. Dahil kung anong puno, yun ang maging bunga. Lalo na kung walang Word of God. That is why importante, simula sa pamilya natin, may nangyaring pagbabago. Kapag nabago ang tatay, nabago ang nanay, ang mga anak, susunod yan sila sa yapak ng kanilang parents. And that is what we call legacy, mga kapatid. Kaya sabi nga ni Paul kay Timothy, ang narinig mo sa akin, sa presence ng mga saksi, ipagkatiwala mo ito sa mga tapat na tao. So, ibig sabihin, si Pablo, alam niya na hindi siya forever sa mundong ito. Nag-iwan siya ng pamana kay Timothy, ang kanyang spiritual son, na ituro mo rin ito sa mga tapat na tao. And that is what we call legacy. At ang makakagawa ng legacy na ito, mga disciples, na kung ano ka, binago ka, hinubog ka, tatay ka, hinubog ka sa discipleship, makikita din ng mga anak niyan. Dati ang tatay hindi marunong mag-pray. Lousy ang prayer sa kanila. Ang tatay hindi nagbabasa ng Bible. Ngayon, may authority ka na turuan ng mga anak mo. Yun ang legacy mo sa kanila. Hindi puro lang material ang isaksak mo sa mga anak mo. Hindi lang puro food, material food ang ibibigay mo sa mga anak mo. Kundi ang pinaka-importante sa buhay ng tao ay spiritual. At yun ay mangyayari lamang kapag ikaw mismo may transformed life. At ang transformed life na ito, hindi ito kayang kopyahin ng sinuman. Dahil si Kristo ang nagbago ng buhay natin. Very clear yan, 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. That is why we don't copy the system of this world. We don't conform to the system of the world. That is in Romans chapter 12 verses 1 and 2. So mapapansin po natin, ang pamana na maiwan po natin sa ating angkan, sa ating mga mahal sa buhay, is the legacy of a transformed life. That is not material things, mga kapatid. Kaya mapapansin po natin, I know, alam nyo to, ang isa sa mga global news na masasabi natin nakakapangilabot at very shocking, first time in the history, isang lugar ng mga mayayamang tao, mga elite people, mga celebrity, makikita natin mga kapatid, nangyari yan sa LA, California. Mababasa nyo dyan sa Facebook, maraming mga celebrity, $millions ang bahay nila. In a blink of an eye, isang kisap mata, pwedeng mawala pala. Marami po ang mga mayayaman na may malalaki at magagandang bahay, katumbas ng Forbes Park dito sa Pilipinas or Ayala. Saan ka nakakita? 4 na araw na apoy. Ilang mga hundreds of mga firefighters, hindi nila kaya. May airplane na, may helicopter pa. Makikita natin disaster, mga kapatid.
isa sa mga lugar na kung saan mga pinakamayamang tao nandyan sa Hollywood. Nakatingin na lang ang ilang mga celebrity sa bahay nila sinusunog. Nakita nyo yon? Wildfire nangyari sa California. Ilang syudad ay talagang walang patawad, tinupok ng apoy. At hindi ito naapula. It takes days. At ngayon, thousands of people walang tahanan. Thousands na mga structure nasira. Nakita po natin, what's the lesson? Anong lesson na binibigay nito sa atin? Ang lesson na binibigay nito sa ating lahat is this, mga kapatid, sa Diyos dapat tayo nagtitiwala. Hindi sa bagay na pinangalagaan mo, ganda ng bahay mo, may negosyo ka, may trabaho ka, o kaya may sasakyan ka, o kaya sa status ng buhay mo, bilib ka, kumikita ka ng malaki. Mga kapatid, sa isang kisap mata, pwedeng walisin pala ng Diyos yan sa buhay natin. Alam nyo, ang lesson nito sa atin globally, kailangan magtiwala tayo sa Diyos. At hindi sa tao, hindi sa yaman na meron ka, kundi sa Diyos lamang. Kaya ang isang transformed na tao, ganito yan. Dati, sa ari-arian ka, sa property ka, sa talino ka nagtitiwala. Ngayon, sa Diyos ka na lamang magtitiwala. Na everything that you possess is God's blessing. Pero hindi mo ilalagay ng buong-buo ang puso mo dyan, mga kapatid. Imagine that, hindi nila akalain na mangyari sa buhay nila yon. Alam niyo mga bahay doon, matindi pa sa Forbes Park at sa Ayala, ubos ang lahat ng property. Katumbas ng ilang syudad ang naubos ng apoy. So may lesson ang Diyos nito sa atin, mga kapatid. Kasi pag hindi nabago ang buhay natin, may nangyari lang, no? Sa atin dito, any calamities, walang magandang nangyayari. Any disasters, baha, bagyo man yan, wildfire yan, nakakasira yan sa mga properties, even sa buhay ng tao. At nakikita natin, mga kapatid, ito ay global. Sa isang bansa, matindi ang baha. Sa ibang bansa, matindi ang lindol. Sa ibang bansa, may giyera. Malapit nang dumating ang Panginoon at kailangan natin ng Diyos, sa Kanya pa rin tayo dapat lumapit. Wala tayong bigyan ng pagtitiwala natin kundi ang Panginoon, and that is the legacy we can transfer to the next generation. That is why ang isa sa hindi kayang kopyahin ng kalaban ng darkness is a life of transformation. Mahalaga na ang buhay natin binago. Dati nagtitiwala ka sa mga meron ka, nandyan ang iyong puso, mga bagay na material, matindi tiwala mo sa sarili mo, magaling ka, mahusay ka. Pero lahat ng yan nagpe-fade. Even our physical body, nadideteriorate ito. And there is only one na dapat lagyan natin ng pagtitiwala. Dahil kung mawala man anumang bagay sa buhay natin, hindi ka madidepress, hindi ka mapoprostrate, hindi ka masisiraan ng bait. Mga kapatid, dahil may mga bansa na hindi na tumatawag sa Diyos. May mga bansa na hindi na kumikilala sa Panginoon. At may timeline ng Lord nito, mga kapatid. Imagine that. Sa Japan, nabalita dito sa atin, mataas ang kanilang rate ng flu. Nakita po ninyo? Sa China, ganun din. So, ibig sabihin, it's a wake-up call to all of us na dapat makita sa atin na may pagbabago buhay natin. Nang lumapit tayo kay Kristo, we don't conform to the system of this world. Ang Diyos palagi ang una natin sa buhay. Hindi siya pangatlo, pang-apat. Hindi siya opsyon sa buhay natin. Dahil walang bansa na masasabi natin secured place. Walang bansa na masasabi natin may milk and honey dyan, dyan tayo pupunta. Lahat ng bansa ngayon, iba't ibang mga nangyayari na calamities, disaster. Mga kapatid, walang paradise na bansa.
Kaya nga dapat wag nating sambahin ang mga parang kulang na lang, luhuran natin, sambahin natin, handa tayong magpakamatay, makarating sa isang bansa pero hindi natin alam. Hindi kinalulugdan ng Diyos yan. Hindi tayo dapat nagtitiwala sa tao, sa anumang mga bagay na meron tayo, kundi sa Diyos lamang. And that is the character of a transformed life. Ang karakter ng isang taong binago, na ikaw ay binago, sumusunod ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos, at sa Diyos ka sumasamba, even in online platform, in spirit and in truth, mga kapatid. Kaya nakita natin, even your priorities na iba na. Dati, ang oras mo na ubos sa online games. Ngayon, ang priorities mo ngayon, sa 1 week na ito, hindi ako papayag na walang ma-reach out na tao. Marami ngayon pumupunta sa maling pananampalataya. May heart ka na ganyan. Na hindi lang ikaw dapat matransform, kundi marami ang matransform ang buhay. That is why we win souls every week. Not every year, but every week. Ang net ninyo ay ganun ang inyong passion, mga kapatid. Ay makikita natin, lahat ng material things, lahat ng inaakap mo sa mundong ito, isang kisap mata yan, pwedeng mawalis kapag ginusto ng Diyos. Imagine that, yun ang place na yon ay kulang na lang sambahin ng maraming bansa. Isang lugar ng Hollywood, andyan ang mga celebrities, may isang celebrities, tinitingnan na lang niyang bahay niya, tinutupok ng apoy. May mga hospital na ang mga tao, tinatakbo palabas naka-wheelchair. Hospital ay nasunog. Mga schools, mga structure na kung saan nandyan ang mga masasabi nating mga antique na gamit, nasira. And may isang ang milyonaryo, $80 million tinupok ng apoy ang kanyang bahay. Imagine that, mga kapatid. So nakita natin, ito yung entrance ng 2025 natin, na may pinapakita ang Diyos sa atin. Bumalik tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Huwag ka masyadong mag-lean on sa mga bagay na nawawala. At hindi rin sa sarili mo ikaw magtiwala. Kung ano ka ngayon, it's because of God. All is for God. Ibalik ang pananampalataya, tiwala natin sa Panginoon. Lord, ang life na to, ikaw may bigay. That is why, as we wake up every day, we give thanks to God. Thank you for another life, Lord. That is why we pray. We pray for ourselves, we pray for other people. Thank you, Lord, for another day. Maraming taong hindi nagigising. So nakita natin, mga kapatid, ang operation ng mundo ngayon is about God's sovereign will. God's sovereignty. Kawawa ka kapag hindi ka nakakapit sa Diyos sa panahon ngayon. Kaya tandaan natin, that's the legacy we can transfer to the next generation. Like Paul, sinabi na, the things which you have heard from me, Timothy, ang mga narinig mo sa akin, kaharap ang maraming mga saksi, ipagkatiwala mo to sa mga faithful men. That is discipleship. We don't cater new converts, but we disciple them to disciple other people who will be able to teach others also. That is the legacy of Paul to Timothy, to faithful men, and able to teach others also. So nakikita natin, hindi tayo dapat tumatahimik. Dahil ang Diyos ang nagbigay nito sa atin, na binago niya tayo, natanggap natin ang isang katuruan. Dapat ang objective mo, ang legacy mo, ay hindi yung ipamana mo na material sa iyong anak, sa iyong apo, kundi ang salita ng Diyos na nagbago sa buhay mo at ipakilala dapat sa kanila si Kristo Jesus. That's the legacy, mga kapatid. Kaya nakita ninyo ang kalagahan nito. Katulad ng pagsunod ni Abraham sa Diyos, binaba agad ni Lord ang blessing sa kanya. At nilipat ngayon ni Abraham kay Isaac. At si Isaac nilipat niya kay Jacob. At ang lineage nila spiritually nakarating sa atin because of Jesus Christ.
Ang lineage ni Christ nanggaling kay Abraham. That is why, yung ating pananampalataya kay Kristo, that's the greatest exchange. If you have faith in the Lord Jesus Christ, kung anong natanggap na pagpapala ni Abraham, marireceive din natin. It's because of our connection with the Lord Jesus Christ. Kaya na-transform ang buhay natin. That is why we live in obedience sa buhay po natin, mga kapatid. That is why we pray, we devote ourselves to His Word para mabago tayo. We have our simbahay, we have our cell group community. Part yan ng paglago sa atin. We are faithful in returning what belongs to God sa ating mga tithes and offering. Kapag pinapractice natin ito, mga lifestyle na ito, dadalhin yan ng next generation ng mga anak mo. Kung ikaw tatay, nanay ka, chismosa, tatay naman sugarol, mabuti may church na second option ng Diyos. Tigas ulo ng mga parents, punta kayo sa church. Merong spiritual parents dyan na mga laga sa inyo. Alam nyo, maraming kabataan, binago buhay, hindi tatay. Saan sila? Nag-devote sila sa second family nila sa church. Doon sila binago ng Diyos. Hindi sila nabago dahil sa tatay lang nila. Kita nyo mga kapatid, ganun kagaling ang Diyos. O mga tatay at nanay nyo, ang titigas ng ulo, punta kayo sa church. May mga kabataan na convert, at the same time, binalikan ng parents nila para makakilala sa Panginoon. Nakita nyo mga kapatid? Kaya very grateful din tayo na may ginagamit ang Lord na church. Online man yan o face-to-face. And that's the legacy. Kaya nga, wala kang may bibigay kung walang nangyari din sa buhay mo. Kaya dito nyo maunawaan ang pinakamatinding pamana sa buhay ng isang tao na maibigay mo sa iyong mga anak, sa iyong kaibigan, sa mga malalapit sa buhay mo. Yung buhay mo mismo binago. Na kapag nakita nila ang buhay mo, napagpala sila. Nakita nila ang buhay mo, blessed na blessed sila sa iyo. Ayun. Na dati ikaw ay nakikinig lang, ngayon ginagamit ka na ng Panginoon. Hindi ka listener forever. Kaya tandaan natin, ang pinaghirapan mo, mawawala yan. Kapag hindi una ang Diyos sa buhay mo. Biro mo, sinakripisyo mo yung opportunity to be a leader and disciple just because of material things. It will vanish away. Nakita niyo mga kapatid, may timeline si Lord. Sige, ubusin mo oras mo dyan. Ubusin mo panahon mo dyan. Time will come. Iiyakan mo talaga yan. Mababaliw ka kapag tinanggal ng Lord yan sa buhay mo. Kasi dyan mo binigay ang buhay mo. Ang isa lang ang dapat buhusan natin ang buhay natin ay ang ating Panginoong Diyos na may likha sa atin. That is the life of a transformed life. So nakita natin, ang legacy na pwede mong iwan sa mga mahal mo sa buhay is your transformed life. Second, the legacy na we can transfer to the next generation is a life of sound teaching. Isang buhay na may tamang pagkaturuan. Life of sound teaching. Tandaan natin mga kapatid, pag sinabing sound teaching, tamang katuruan ang tinatahak natin. Kaya nga sabi ni Pablo, kahit may bumaba man na anghel at iba ang tinuturo, huwag tayo dapat mag-cling sa ganyan. Kung anong narinig nyo sa akin, sabi ni Paul, at iba ang dala nila, kahit anghel pang bumaba, huwag nyo sakripisyo yan. Pero nangyari yan sa Galatians chapter 1, verses 6 to 10. Tingnan natin sa Tagalog. Galatia, kabanatang 1, talatang 6. No? Anong sabi sa Galatians chapter 6, o chapter 1, I mean. Tingnan yung Bible niya. Galatians chapter 1, verses 6 to 10. Tingnan natin sinasabi nito sa Tagalog. Anong sabi ni Pablo? Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Kita niyo mga kapatid? Sabi ni Pablo, nagtataka ako sa inyo. Iniwanan ko kayo ng tamang turo sa kagandahang loob ni Kristo. Pag alis ko, bumaling agad kayo sa ibang magandang balita. So pumunta sila sa false teaching. Ang totoo'y, sabi sa verse 7, ang totoo'y wala namang ibang magandang balita,
Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. So sabi ni Pablo, wala nang ibang gospel. The gospel of the Lord Jesus Christ is already enough, final. Pero nagtataka ako sa inyo, madali kayong naniwala, may nanggugulo sa inyo, nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Nakita niyo mga kapatid? Sabi sa verse 8, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinapangaral namin sa inyo. So sabi nga ni Pablo, maging ang anghel na bumaba, ibadala niya, dapat parusahan o kami man. Kung may iba pa kaming dadalhin na magandang balita. Verse 9, sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kay sa tinanggap na ninyo. So ibig sabihin, ang magandang balita dito mga kapatid, no? Si Kristo nagkatawang tao. Namatay, inilibing at muling nabuhay para sa atin. Namatay siya sa ating kasalanan. Muli siyang nabuhay bilang isang Diyos upang iligtas po tayo. Nakita ninyo? That's the good news. Ang good news, may namatay para sa ating mga kasalanan. Inilibing. Inilibing na rin ang ating kasalanan. At sino yan? Si Jesus Christ. That is why we have our water baptism. At siya muling nabuhay, ibig sabihin, may pagbabago ang buhay natin because we worship the living God. Hindi siya nananatiling patay. At siya ay nag-ascend sa langit at iniwan sa atin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagko-convict sa ating mga kasalanan. Ang Holy Spirit nagre-remind po sa atin. Kasi Pablo, kahit siya ay hulihin at ibilanggo, pinaglaban niyang mabuting balita. At ang pipinagtaka niya sa mga Galasya, tumalikod sila sa magandang balita. At yun ang sinabi ni Pablo, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinanggap na ninyo. So listen to this. It is very important na ang legacy na maiwan natin sa ating angkan, sa ating next generation, is a sound teaching. Tamang turo dapat ang ating daladala. At hindi na tayo nagdududa sa ating kinalalagyan ngayon. Na we believe in Trinity, we believe the Lord Jesus Christ is our Savior, our God. And that is sound teaching, mga kapatid. Tandaan po natin yon. Kasi, kapag mali ang turo na natanggap mo, mali din ang uri ng pamumuhay mo. Tandaan natin yon. Kapag tama ang turo na tanggap mo, tama din ang uri ng pamumuhay mo. So may epekto yan sa buhay natin. Kaya ang next generation, mamanahin din nila ang maling turo na daladala mo. That is why, dito nyo maintindihan, kaya pala palagi kaming dinidikdik na magbasa ng Biblia dahil yun lamang ang manual na iniwan ng Diyos sa atin. Para makita natin ang mga mali na hindi natin dapat gawin at ang tama na dapat natin gawin. Nakita nyo mga kapatid? Kahit tandaan natin, majority is not always right. Itong pagpasok lang ng bagong taon, nakita po natin, every year, pag open pa lang ng buwan ng taon, nakita nyo, millions of people sumusunod sa traslasyon. Niluluhuran, sinasamba ang gawa ng kamay ng tao. Nakita nyo? Kaya ang pagputok ng bulkan, ang paglindol, ang bagyo ay sunod-sunod sa ating bansa. Bakit? Ang Diyos ng sinasamba ng karamihan ay hindi tama na Diyos. Ang Diyos na tama is spirit and truth. Sabi nga sa John 4:23 to 24, God is spirit. He must worship in spirit and truth. That is why mapapansin nyo, even in online, bakit nagpapatuloy po tayo? Dito natin pinapractice na espiritu ang Diyos. Hindi siya nakukonfine sa luneta. Hindi siya nakukonfine lamang sa Binondo. Ang Diyos natin, hindi mo siya pwedeng gapusin. Hindi mo siya pwedeng buhatin. Siya ang bumubuhat sa atin. Siya nag-iingat sa atin. Hindi tayo nag-iingat sa Diyos.
Hindi natin iniingatan ng Diyos, iniingatan tayo ng Panginoon. At maraming mga blind followers until now because the teaching is not sound. That is why ang pamana na ibibigay po natin sa ating next generation is the sound teaching of the Word. Biro mo, millions of people every year dumadami ang blind followers sa maling pananampalataya. Why? Yun ang iniwan ng mga ninuno Yan ang iniwan ng mga ninuno. So, hindi ka na tumutuklas ng katotohanan kung anong iniwan ng mga ninuno natin. Isip natin, yun ang tama. Nagkakamali rin tayo, mga kapatid. That is why we need to search and seek for the truth. And the truth is this, nakita natin, buti na lang may Bible. Dahil ang mga ninuno natin hindi rin nagbabasa ng Bible. Namanan rin nila sa mga nangyaring ninuno din nila noon. That is why, ngayon, mga tao matatalino na. Ang talino hindi mundo. Talino ng mundo, kundi talino na galing sa Diyos. Na-search mo sa truth na ang Diyos Espiritu. Ibig sabihin, all-knowing God siya, hindi siya makukonfine sa isang place. Everywhere God siya. Omnipresent God siya. Hindi siya kayang i-confine ng earth. And that is our God na sinasamba. That is why mahalaga na you know the sound teaching of the Word. Kaya nga sabi ni Pablo, kahit may bumaba pa na anghel at iba ang dalang turo na hindi galing sa turo ko, kahit ako kung mali ang tinuturo ko ay dapat parusahan, sabi ni Pablo. Nakita niyo mga kapatid? Kaya make sure you are on the road of right teaching. Nasa tama kang paglalakbay sa tamang turo. Nasa tamang journey ang iyong buhay. Kasi kapag mali ang tinuturo natin, marami din ang maimpluwensyahan sa mali. Kaya nga, kahit na Bible ang tinuturo, marami pa rin nagtuturo ng hindi tama. Kaya mahalaga may nagme-mentor sa atin. Dahil kahit wrong teaching, Bible din ginagamit. Kaya may conviction ng Holy Spirit if you are in the right track or not. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, may lumapit sa iyo, alam mo, may bagong doktrina, ano yon? Di ba may Father God? Di may Mother God. Ayun, kung hindi ka nagbabasa ng Diyos, hatak ka ng Mother God. Nakita niyo mga kapatid? Sasabihin pa ng iba, alam mo si Jesus sa Pilipinas nakatira. So mahahatak ka ng mga ganyang teaching kapag hindi ka nagpapamentor, hindi ka nagpapailalim sa mga taong nagbibigay ng tamang legacy of sound teaching. That is why we need sound teaching nowadays. Hindi mo alam kung ang anak mo hindi mo manaakay sa sound teaching, kulto din. Biro mo pinapanood ng mga anak mo na mga caricature, nag-i-inject ng cult belief. Ngayon, hindi na cartoons demonic na ngayon kapag titingnan mo ang mga caricature ngayon. Mga kapatid, akala mo, ina-adapt yan ng mga anak ninyo, hindi mo alam, ang sa likod nun, kulto pala ang author. Nakita natin? Hindi mo alam, yung anak mo, pag dinala mo sa church, naghihiyaw, nagiiyak. Why? May sanib Sa mga napapanood, biro mo, zombie, pinapanood ng mga anak ninyo, pero nag-i-educate sa kanila. It does not mean kapag educated ang bata, magandang buhay niya. Hindi. Maraming educated sa kulto. So nakikita natin, labanan ngayon ito ng darkness at ng light. Dapat alam mo yung edge. Pamilya ko, anak ko, angkan ko, kaibigan ko, dapat dalhin ko sila sa liwanag. Si Jesus lang nagsalita nito, I am the light of the world. That is why we worship the Jesus of the Bible. Si Jesus na kung saan matatagpuan natin sa banal na kasulatan. Sino siya? Diyos siya. Siya ay all-knowing God. At the same time, tao siya na matay para sa atin. Nakita niyo po? Importante na tayo ay nakakling sa right teaching kasi kung hindi, pwede ang mga inaakay mo, ang mga tao na na-impluensyahan mo, madala mo rin sa maling turo. Kaya mahalaga ang buhay na may sound teaching of the Word.
Si Kristo lang ang namatay sa krus, siya lang ang daan patungo sa langit. Tandaan natin, wala nang ibang kaligtasan kundi si Christ lang. Kaya kapag you know your Savior, you know your Lord, you know who transforms your life, Jesus Christ is already enough for us. Mga kapatid. Kaya saan ka nakakita? Nakikinig ka, maraming mga religious teaching kang nasagap, pero naniniwala ka naman sa malas, sa swerte, sa mga bagay na nagkataon. God is sovereign God, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, hindi po tayo nakasalalay sa malas at swerte at nagkataon lang. Lahat ng bagay nakadestined na sa Panginoon. Mga kapatid, walang nangyayari sa atin na malas o swerte. Okay? Kaya mapapansin natin, ang tao nag-ooperate siya ayon sa pamahiin. Imagine that ang Pilipino, more than 1,000 ang pamahiin ng mga Pilipino. Huwag ka muna lumabas ng bahay, may pusang itim. Saan ka nakakita o nahulog ang kutsara mo, may bisitang darating? Mga ganyan. Kapag may patay, bubuhatin yung bata para walang susunod. Buti hindi nabagsakan yung kabaong. Ang laki-laki na ng bata. Nakita natin mga kapatid, may mga pamahiin tayo na yun ang umaalipin sa atin. Huwag mo galawin yan dyan sa gilid ng ating lupa. Ha? Igalang natin yan. Biro mo, igagalang mo, puro anay pala ang laman nun. So nakita po natin, because of wrong teaching, wrong belief, wrong din ang klase ng pamumuhay po natin. Mali din ang takbo ng ating pamumuhay. Kaya kapag tama ang takbo ng pamumuhay mo, dahil nasa tama kang katuruan. So, tandaan natin, hindi tayo alipin ng pamahiin, hindi tayo alipin ng mga malas at swerte. Lahat ng sumpa na yan, tinapos na ni Kristo sa krus. Si Jesus lamang ang siyang kumpleto ng lahat ng bagay. Siya ang ating kaligtasan, siya ang ating manggagamot. O baka kinulam ka, kaya ka siguro hindi gumagaling. Sapat na si Kristo, mga kapatid. Hindi mo kailangang pumunta ng albularyo. Lalong lumalala pa ang sakit natin. May nagtestimony dito sa atin. Ang sakit niya hindi gumaling-galing. Pumunta sa albularyo, lumala lalo. Diba? Pumunta ka ba naman sa quack doktor? Pero nung si Kristo narinig niya ang mensahe patungkol kay Kristo, doon lang siya nagtiwala. Sapat na si Kristo. At habang nagpapatuloy siya sa pakikinig na salita ng Diyos, nag-undergo siya sa mga community of people na may mga sound teaching. Doon niya nakita ang kalayaan. Naging malaya siya. Kaya tandaan natin yung sinabi ni Pablo kay Timothy, kung ano man ang natutunan mo sa akin, ituro mo sa iba na may kakayahang magturo din sa iba. Kapatid, wala nang iba pang sound teaching kundi si Jesus Christ. Wala nang ibang gospel kundi si Jesus Christ. Tandaan po natin yon. At yun ang pamana na pwede nating iwan sa mga susunod na generation. Imagine that, ba't dumadami ang maling turo? Yun ang pamana din ng mali. Ikaw, tumatahimik ka lang, nasa iyo na ang tamang turo. Kaya tandaan natin mga kapatid, kaya nga si Pablo nagalit dito May dalang iba na mabuting balita na hindi katulad ng tinuturo ko, parusahan yan ng Diyos. So ibig sabihin, may gumagaya pero hindi tama. Kaya tandaan natin, may real and fake. Parang real to, Diyos din ang ginagamit. Bible din ang ginagamit. Kaya nga dapat aware po tayo, nagtatanong tayo sa ating pastor o sa ating leader. Kung ang pastor din ay unsound, wrong din ang tinuturo, sablay tayo dyan mga kapatid. Sana yung mga nagsasabi na noong COVID, nagsasabi, huwag kayo magpabaksin. Walang magpabaksin dahil anti-Christ yan. Sana nagsabi nun? Mga kapatid, declared wrong teaching yon. At wrong teacher. Until now,
Wala namang nag-antichrist sa mga na-inject. Nakita nyo po? So dapat aware po tayo dito. Dahil nasa huling panahon na tayo ngayon, ang tama at maling turo, parang palay yan at parang damo din. Tingnan ninyo, sa province, sinasabi ko palagi, pag dumaan ka sa probinsya, magkasabay ang damo at ang palay na magkapariho ang dahon. Pero lalabas yan sa bunga. Kaya sabi ni Jesus Christ, by their fruits, you shall know them. Diba? Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ayon. So lalabas yan, ang isa, makikilala mo sa kanyang bunga. Ang lifestyle niya taliwas sa kanyang sinasabi. Itong lifestyle niya umaangkop sa sinasabi niya. Nagpapasakop, nakikinig, nagpapakababa, sumusunod siya. Yun ang kanyang bunga. So by their fruit you shall know them kapag nasa right teaching. Ito naman, naging mayabang, nangaaway, nakikipagdebate, pero ginagamit ang Bible. Minumura ang kapwa. So sabi ng Lord, you shall know them by their fruits. So identify mo ang nagdadala ng sound teaching or wrong teaching. Mahilig makipag-argue, mahilig makipagdebate. Kaya ang sound teaching naman, tinuturo ang pagbabago ng tao. Si Kristo ang tinataas. At galing sa salita, purong salita ng Diyos ang sinasabi. Kaya tandaan po natin, kapag hindi galing sa Word of God, that is only the opinion and principle of people, hindi yan maglalast. Kaya lahat dito, we start always based on the Word of God. Napakahalaga yon, mga kapatid. Kaya ang legacy na dapat na maiwan natin, make sure you have the sound teaching of the Word. Kaya mahalaga na tayo ay may nag-undergo ng training, nag-undergo tayo ng pag-aaral. May nagme-mentor sa atin. May gumagabay sa atin. Hindi tayo nag-aaral lang ng sarili natin. Nagtatanong din tayo dapat. Hindi tayo nag-iimbento lang ng interpretation. Kaya importante this year, prepare tayo. Anong legacy na maiwan ko sa mga tao sa paligid ko? This is the number 2, life of sound teaching. Number 1 is your life. A life of a transformation or transformed life. Then the third, ang isang legacy na maaring iwan natin, mga kapatid, is life of serving God. Isang buhay na nagsiserve sa Diyos. Anong sabi ni Joshua 24:15? Tingnan po natin. Anong sabi sa Joshua 24:15? Basahin ko na rin po ito sa Tagalog. Joshua 24:15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos, small d, na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ideal father ito. Sa time ni Joshua, ang mga Israelite may kanya-kanyang Diyos na. Diyos ng Mesopotamia, Diyos ng Amoreo. Pumili na sila ng mga Diyos-Diyosan na sasambahin nila. Pero sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my family, we will serve the Lord. Yun ang kailangan nating mga tatay. May paninindigan na si Mrs. sumusunod sa kanyang asawang lalaki at ang mga kids sumusunod din sa asawang lalaki. Kasi ang lalaking ito, ang husband na ito, nagpapadisciple. Ngayon, may mga lalaking iyakin. Lalaki, sinisiraan pang paglilingkod ng Mrs. Na si Mrs. naglilingkod ng tama. Ayon. Kasi mawawala sa kanya yung mga masasarap na bagay sa buhay niya. Alak, sigarilyo, babae, at ano pang mga barkada. Mawala sa kanya. Iniisip niya mawala. Pero hindi niya alam, laking lakawalan niya lalo niyan. That is why I encourage all husband
All young people na nandito, mga single na mga lalaki, it's about time for us na dapat magsimula sa atin na tayo mismo ang leader. Nagli-lead tayo sa cell group, nagli-lead tayo sa ating mga tahanan. Like sa principle ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Yung may authority ang tatay, lahat ng gadget tabi. Prayer muna tayo. Walang magagadget habang kumakain. Ganun dapat. Nasa hapagkainan ang masasarap na pagkain, pero lahat nakagadget. Sino magdidisiplina niyan? Dapat nagpasimulan sa tatay. Ang tatay, pasimuno din pala. Kita nyo? Kahit sa mga restaurant, sa labas, habang nag-order ng food, mapapansin mo sa mga table, nag-aantay ng food, walang usapan. Gadget pa din. Maraming alipin ng gadget. Why? Sapagkat hindi naging spiritual ang mga tatay dito. Mga kapatid. Sa halip na mag-pray, pinipicturean ng mga food. Okay, bago kumain, picture muna para may pang-post tayo sa ating mga kakilala. So, payabangan na tayo niyan. Pero ang spiritual na bahagi, hindi ginagawang ganyan. Mga kapatid. Kaya matibay ang pamilyang ito because family prays together. Nananalangin sila. Walang picture yan. Pero strong ang family na to. Dahil ang pamilyang ito, si tatay leader, si nanay leader, mga anak leader. Kahit may hanap buhay si tatay at si nanay, umuunlad ang hanap buhay nila kasi hindi sila nawala sa discipleship. Hindi sila nawala sa leadership. Hindi extra time ang pagsiserve kay Lord. Hindi extra time. Hindi added time yan. No? Talagang ang oras natin sa Panginoon, dedicated tayo dito. Pero yung hanap buhay mo hindi naapektuhan. Maraming tatay at nanay yan. 8 hours nagtatrabaho. Pero may cell group at may disciples. May leaders. 8 hours nag-work. Bakit? Sila ang nag-iwan ng pamana ngayon. Mag-iiwan sila ng pamana sa next generation. Yan ang life of serving God, mga kapatid. Kaya ang isang ideal father, kung wala man kayong father ngayon, namatay tatay nyo, ang second line ng leadership ay ang nanay. Si nanay ang tumatayong tatay at nanay at ang mga anak dinadala sa Panginoon nagsiserve. That is ideal family. Ang ideal family hindi yung ang isa engineer, ang isa doktor, ang isa nurse, ang isa pilot, ang isa lawyer. Wow, kahangahangang pamilya. Hindi mo marinig yan na nagpipray. Kapag may family reunion, yun ang pinagyayabang, yung status na natapos. Ang ideal family, Presley family. Si tatay nangunguna na dalhin ang buong pamilya niya sa pagsamba sa Diyos, mapa-online man o ma-face-to-face. Una sa tatay na ang buong pamilya na dalhin niya sa Lord. At nagsisikap siya na ang anak niya magamit ng Diyos kahit na may natapos na edukasyon. Ang mundo kasi, you are accepted sa world kapag nakatapos ka sa career. Tama naman yon. Pero you are not accepted sa heaven kung wala ka namang Jesus Christ. Maraming ang nakatapos, pa-impyerno naman ang patungo. Nalimutan ang connection ng spiritual life. Ang gagaling, ang uhusay. Pero sa impyerno pala, ang tapon. Tandaan natin, lahat ng katayugan ng mundong ito, ano man ang natapos mo, magpakababa ka pa rin sa Diyos. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo kasi hindi nagpapahaba ng buhay ang anumang karir. Diyos ang nagpapahaba ng buhay. Maraming namamatay na lawyer, architect, nurse, doktor. Hindi nagpapahaba ng buhay yan. Ang nagpapahaba ng buhay sa atin ay ang Diyos at ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin, si Jesus Christ. That is why talo pa ng mga simpleng tao ang may mga natapos. Why? Simpleng tao to pero maraming na disciple. Maraming nabago ang buhay. Itong tao na to, maraming natapos, pero wala man lang ni kalingkingan na may panahon sa Diyos. Kaya pag may nangyari sa buhay niyan, mababaliw talaga yan. Kaya marami nasiraan ng ulo. Tandaan natin ito mga kapatid.
Huwag na huwag nating kalimutan yung Creator natin. Sa Kanya pa rin ang balik nating lahat. Ano man ang na-achieve mo sa buhay, ano mang mga career na meron ka, ano mang property, kayamanan na pinaghirapan mo, dapat ang ending ng life mo, sasabihin mo ito, Lord, it's because of your grace. Lahat ng ito galing sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, gagamitin ko sa paglilingkod ko sa iyo. Ganon ang utak ng isang tao na naglilingkod sa Diyos. Miserable ang buhay mo kung naglilingkod ka sa kumpanya mo, sa asawa mo, commander tawag mo kay misis, naubos oras mo kay commander mo, naubos oras mo sa mga anak mo, pero pag tinignan ng Diyos, ni 1% hindi ka nagsiserve sa Kanya. Ang iba nga iniwanan pa ang privilege to be a leader, ang privilege to disciple other people. Ang pinakamasaklap na buhay, walang paglilingkod na makikita sa iyo. Pwede naman pala maglingkod sa Diyos na kahit nagtatrabaho ka ng 8 hours. Magbigay ka lang ng 1 hour a week sa iyong cell group. 1 hour a week sa iyong training. So hindi siya pabigat. Naging over po tayo. Nagbigay lang tayo ng 1 hour kay Lord. Ang dating natin 1 day. Kaya saklap din ang buhay po natin. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang isang pinakamasaklap na buhay, hindi ka nagsiserve sa Lord, hindi ka naglaan ng oras para bigyan din siya ng oras, hindi ka nagre-reach out ng soul, at the same time, hindi ka nagpapagamit sa Kanya. Kabig ka lang sa Kanya. That is not the attitude of a transformed person. Kaya tandaan natin, this is our principle for this year. If you are a family man, a single man, as for me and my family, we will serve the Lord. Alam mo, paglaki ng mga anak mo, pag nagkapamilya ka, yun ang maging prinsipyo nila sa buhay. Ako at ang aking pamilya, kahit kami na lang natira. Kasi sa time ni Joshua, sumamba na sa ibang Diyos ang bayang Israel. Pero pamilya ko, we will serve the Lord. Walang paramihan na ibig sabihin pag marami yun ang tama. Kaya maluwag ang pintuan patungo sa kapamakan. Makitid ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. At kukunti lang nakakatagpo nito. At yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kaya naway ang mensaheng ito nagbibigay sa atin ng gabay. What is your legacy? Ano ang pamana na maiwan mo sa daigdig na ito? Mahalaga itong ating napag-usapan. Na kapag may pamilya ka o single person ka man ang pamilya mo, makita nila sa iyo, hindi mo pinagpapalit ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka naglilingkod sa bossing mo, sa company mo, sa negosyo mo, sa Diyos ka naglilingkod dahil siya ang source lahat ng bagay sa Kanya naggaling. At the same time, may security ka dahil tumatahak ka sa tamang katuruan. At the same time, isa kang tao na binago ng Panginoong Hesus. Hindi ka binago ng mundong ito, kundi si Kristo na binago ka, nakita ang attitude of obedience sa iyo, nakikita sa buhay mo ang transformed life. Kaya naway ang mensaheng ito, isang tatak para sa ating lahat. What really is my legacy to the next generation? Kaya sa ating pagtatapos, the next generation will adopt the kind of life they see in us. It's not the material things we possess that matter, but the lives we live. They will carry this forward, reflecting the example they have copied from us. Yan ang legacy na pwede nating maiwan. Anong nakikita nila sa atin? Yun ang kokopyahin nila sa atin. Ng mga pamangkin mo, ng mga apo mo, kung chismosa ka, di yun ang i-adapt ng mga anak mong babae. Kung lasinggero ka at wala kang ginagawa, manira ng kapwa, i-adapt yan ng mga anak mo. Naway hindi mangyari yan sa sino mang binago ang buhay. Before we close in prayer, namnamin natin ang awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team.
Let Him be glorified. To see Your kingdom come, to see Your will be done in every one of us as hope is rising up. There is no one like You, God. There is no one like You, God. Let me live my life to leave a legacy, a story of Your grace and what You've done in me. Let me shine a light, a ray into the night. I'm holding nothing back, take all You want from me. Let me live my life to leave a legacy, a story of Your grace and what You've done in me. Let me shine a light, a ray into the night. I'm holding nothing back, take all You want from me. When my chapter is done and my torch passed on, and all my tears are spent, when they look at me, I want them to see that my heart looks like Your heart in the end. When my chapter is done and my torch passed on, and all my days are spent, when they look at me, I want them to see that my heart looks like Your heart in the end. When my chapter is done and my torch passed on, and all my days are spent, when they look at me, I want them to see that my heart looks like Your heart in the end. Let me live my life to leave a legacy, a story of Your grace and what You've done in me. Let me shine a light, a way into the night. I'm holding nothing back, take all You want from me. Let me live my life to leave a legacy, a story of Your grace and what You've done in me. Let me shine a light, a way into the night. I'm holding nothing back, take all You want from me. And let me look at me when I want them to see that my heart looks like Your heart in the end. That my heart looks like Your heart in the end. That my heart looks like Your heart in the end. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakita namin, Panginoon, ang takbo ng mundong ito. Nakita namin, Panginoon, na malapit Ka nang dumating. And I pray, makapagbigay kami, Panginoon, ng legacy sa mga susunod na generation. We pray, Father God, na ang bawat disciples, Kristiyano man yan, o bagong convert, tumatahak kami sa tamang turo. Ang buhay na ito ay binago Mo. At the same time, patuloy kaming maglilingkod sa iyo dahil ito ang halimbawa na maging pamanan namin sa susunod na generation. Lalo na sa mga tao dito, Panginoon, na malawak at malaki ang kanilang angkan. Naway isa sila sa makapag-iwan ng legacy sa kanilang pamilya, na sila ay tatandaan at sila ay maging modelo sa kanilang pamilya, sa kanilang angkan, na dahil sa Kanya, sa kanila, nabago ang buong pamilya. Hindi sa material na bagay, kundi sa pagbabago ng buhay, sa paglilingkod sa Diyos, at sa pagtuturo ng tamang katuruan. Ito, Lord God, na nakita naming legacy na forever. Hindi ito napapanis at hindi ito nawala. I pray na mangyari ito sa bawat isa sa amin, na makapag-iwan kami ng tamang legacy sa aming mga naimpluwensyahang mga tao sa paligid namin. I pray Your blessing to all of us today. In the name of the Father,
the Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Send up a hibernation.